Ging-claim na naman sang mga kupal, anong tinulong nyo ang dapat nating pasalamatan? Yung mga crew na mga Pilipino doon sa Marhaba ng Emirates Airlines tsaka Dubai Airports. Sila ang nag-assist tsaka yung mga taga-hotels dito na mga staff ng ang mga staffs ng mga hotel na tumulong sa mga kababayan natin dito na hindi sila ginpa-check out kasi ang nagbayad ng bills nila sa mga hotel ay ang aming gobyerno dito sa Dubai. Lahat nga nagbakasyon na na-stranded, ang United Arab Emirates ang nagbayad sa hotel pagkain libre. Ni 5 wala sila binayaran. Anong kiniklaim-claim yung repatriation saan banda? Dapat kung repatriation, Philippine Airlines or Cebu Pacific, Bilatsing Iloy, kahit anino sang airlines nyo. Anino sang Philippine Airlines. Wala kami may nakita dito tapos nag-claim kayo. Para hero, excuse me, ang tumulong sa mga Pilipino sa special flight ng Emirates Airlines, ang gobyerno dito ng Dubai, ng UAE. Ang gobyerno ng Pilipinas kahit bulbul, walang tinulong kahit cup noodles, wala kayong pinabaon. Mga butigon sa mga balita, welcome back namin ang mga Pilipina na nanggaling doon sa gitnang silangan, fuck you! Walang ganon. Mga normal tickets to nila na matagal na nakabook ng mga bakasyon. Nakaschedule nga magbakasyon sa March 5. Mga tao na magpapalit ng visa nila na nakaschedule today, March 5. Matagal na yan nakabook ang mga taong yun. Tapos yung iba na mga wala dito pag-asa, nga mga 1 year na rin wala trabaho, umuwi na lang. Ang mga travel agency nga mga kakilala ko ang nagsabi sa akin. Kasi syempre kilala nila si Eloy Bugres, hindi naman na Eloy totoo. Nga mga repatriation yun kasi ang mga tao na mga pasahero na namin nga matagal na yan nakabook. Anong pinagsasabi nyo na bebete? Bilatsing Eloy, ka mga buisit nisang mga yudiputa, kayo lang dyan magintuanay. Maglukuhan kayo dyan sa mga House of Representative, leader nyo ang alput nga si Dilima. Ikaw makapagsalita, kabilatsing Eloy, kalaylani, Dilima, akala mo do virgin ka bala? Nga hindi mo sinupa si Junel, hindi kayo nagkantuta ni Junel nga may asawa, Dilima? Gin-example lang naman yun, isa to sa kakwan, kumbaga ka analogy, sang isa ka House of Representative that whatever things he has inside his head, for example, his imagination, for example, his desire, kung ano ang nasa isip ng isang tao, hindi mo na siya pwede na i-accuse for something that he is fantasizing. Hindi mo ma-accuse ang isa ka tao nga gusto niya ituton ang isa ka babae. Hindi naman na sa crime. Ano na ngayon ang konstitusyon sa Pilipinas? Minority Report. Katulad sa pelikula ni Tom Cruise noon, na ginaisip mo palang mag-commit sang isa ka crime, bilatsing Eloy, guilty, beyond reasonable doubt ka na? Kauwi sa'yo magsabi, women are not objects. We are not objects. We're not supposed to be used as objects of men to satisfy their desire. Una best, Dilima, wala gidya sa may desire sa'yo. Walang lalaki kung magpili man sila sa kanilang i-desire kag i-fantasize bilatsing Eloy, hindi ikaw. Ang itsura mo, nagtaas-taas ka lang kag mas matanda ka lang kay mahal kag kay mura. Huwag ka masyadong ambisyosa. Nga ikaw ang i-desire bilatsing Eloy, wala ka nadala sa fresh. Ang mga gina-desire, Dilima, kag mga gina-fantasize, yun lang ang mga beautiful, mga fresh nga mga Alaan Curtis. Ka-analogy lang yung sino gusto mo nga i-example bilatsing Eloy si Chichay. Alang-alang naman ikaw i-example tuwing nakikita ko si Dilima sa House of Representative, napaka-sexy, napakaganda. Maganda ang hubog ng katawan, parang gusto ko siyang halikan. Parang gusto ko siyang itabi sa kama. Hindi naman pwede yun bilatsing Eloy, kaya hindi ka naman kanais-nais. Huwag mong ilinya ang iyong kaugalingon. Huwag mong ilinya ang sarili mo sa mga desirables. Kasi hindi ka pwede sa desirables, day. Kaya kagani bilatsing Eloy, napakantot ka kay Junel. Sa driver mo, alam mo ang linis-linis mo. Pag nagsalita ka mga tungkol sa mga desire, mga tungkol sa pagnanasa, you are not a candidate to speak or to complain about people who wants to commit adultery or concubinage.
Wala ka sang karapatan nga magsalita tungkol sa mga malalaswang bagay na dapat hindi gawin o hindi isipin kay numero uno ka man gani bilat sing iloy. Nga nagkaroon ka ano nga sabi mo frailty as a woman. Ginjustify mo ang pagiging lakandula mo, ginjustify mo ang paglambada mo sa tarugos ang driver mo dahil ikaw ay mahina bilang isang babae. So kung pwedeng humina ang isang majunda na katulad mo, pwede din maging mahina tong lalaki nga sa House of Representative. And also, ilagay mo rin sa isip mo, wala ka nadala sa fresh. Sa mga linya ni Ann Curtis, huwag mo doon ilinya ang iyong self. Ha? Hindi ka naman pwede bilat sing iloy i-desire sa mga lalaki. Ano ang i-desire sa'yo? Ang scarf na palagi mong ginalagay sa liig mo, do palagi ka bala may chikinini. Palagi mong ginatabunan dito ang liog mo, do may ginatago ka nga chikinini kag mga labhag. Kaambisyosa siya, women should not be objectified. Chururut, we're supposed to be respected with the Charito Solis. O sige nga, paano naman ang mga babae nga mga alpot kag mga prostitute nga bayaran? Ang nagapila doon sa Ruas Boulevard, kag sa mga ermita nga nagalabas ang kanilang utong para mabinta nila ang kanilang kaluluwa. Anong tawag mo doon? Ang mga lalaki pipikit? Tapos hindi sila tingnan, bawal tingnan ang mga alpot doon, ang mga bigaon kaga mga puta-puta because the oldest profession in this world is prostitution. So ano ang justification mo dyan ngayon? Hindi sa pwede mo objectified. Ito mga babae nga nagabintas ang kanilang putay bilat sing iloy. Kaipokrita si mo numero uno. Ikaw numero uno bilat sing iloy ang example sa mga babaeng marurupok. Kung meron sang example sa mga tao nga marupok, isa ka dun top 10 ka. Kung may top 10 sa mga illegal gambling, isa ka doon, top 10 ka sa mga marurupok. Hindi mo nga napigilan ang sarili mo for a woman who has a lot of distinctions, who has a lot of honors around her neck and belt. Hindi mo gani napigilan pag ganun-ganun sang tinggil mo noon, wag kang magsalita. Pagdating bilatsing iloy sa mga kalaswaan kay ikaw, isa ka din sa nagkaroon din sang karupukan. Kaambisyusa si Muyo di putay. Hindi dala doon ang mga pato kag mga bubuwet. Hindi nadala sa mga desirables. Hindi ka doon included sa top 10, excuse me. Hindi ka na ya fresh. Ang mga fresh na to try. Ambisyosa si Aling Lailani Bonete. Galit ka lang niya kay Duterte kasi pinakulong ka kasi totoo naman na meron ka talaga doong mga Charito Solis sa bilibid. Yun naman ang mga ginagawa. Yung kita mo gani, nakatanggap ka naman maleta. Nakatanggap ka naman sang maleta kasi bayaran ka naman talaga. Halos naman lahat sa inyo, dyan sa Kongreso, nabibili, of course. Why shouldn't you accept money? Correct? Wala naman kayo puso sa masa. Naturalmente, dapat tanggapin nyo yan kasi alam nyo, pag natalo na kayo sa darating na 2028, saan nyo kukunin bilat sing iloy? Ang i-maintain nyo sa inyong mga lifestyle, kundi sa nakaw. Husto, tama. Ayan si Tantal Cervales, marupok rin na siyang bilat sing iloy kong anak. Palagi sa nagalagay ang iyo di puta pa Gcash, mantadabiga o araw-araw ka man niya. Palagi siya nagalagay sa kanyang dito. Sang scarf, do may mga chikinini, sa balang hindi niya gusto ma-find out. Sa mga tao, wala pa ko na budget, sinabi ko na sa iyo bro, wala pa ko na budget. Maipon na lang ko muna sang datis para buo. Ako nagaprangka talaga kuya kung may budget ko kung wala. Grabe naman niya ang unang nagbigay sa akin. Hindi ka pa nagtai ang bilat sing iloy mo sang tamtax 3.75. Walang awa sa akin guys. So. Grabe nga pag-api-api sa akin 3.75. O sige na magbabay na lang ko sa inyo mga hayop kayo. Wala naman may nagpa-Gcash sa akin dito kahit 1,000. Ay, hello ga, Alessandra, how are you? Ay, kukita mo message ngayon lang. Reyna, paliw ko yung AC, pandara. Ba't ako galit? Kaya gusto ko magalit, anong labot mo kung magalit ko? Hoy, pa-Gcash muna kayo, mga sapat. Grabe man yung una-una, at least nag-effort siya. Yung buta. Na ano ka na naman heart? Why ka naman gana magkaon? Nagakalipasan ka sang guto mo.
Dapat kung pag lunch talaga, magbutang ka sa pagkaon sa bag mo. Permi lang ko yung nagkakastress sa mga balatian nyo ya, kung hindi Bell's palsy, acid na naman. Bakal sang nubalusid kag Crimil S. Wala ko labot, bisan magkaso, pasang bilating iloya sa Mars. Sulbaro niya na yung mga kaso, ya bakit siya lang marunong magkaso? Ang kaso, ya to kay Romaldo, ho, kagang mga istapa, yung mga kaso sa mga tao, na hindi ya binayaran, kaso sa bilating iloy. Makaso sa makaso man ko kaswanay kami. Dapat wala na taga-kaswanay. Huy, malignong dapat sa atin nagsampala na lang. Hula, intayin mo na lang ko pag-uwi. Pag-uwi ko dyan, mabardagulanay tayong dalawa. Napakaduwag mo ng bilat sing iloy mo. Makaso sa akin. Pag nagkitanay ka sa korte, sang kaso mo sa akin, strakon ka kasarap sang judge. Kahit pa makontem ko, I don't give a shit. Pagkita ko siya sa korte, ikaw nagkaso sa kunoy alpot. Dalaga, nung takatudo-tudo, strakon, takadiyo, dirigid ang iguun ko ang ilong mo nga piki. Kakasun ko ang iyong panet, huy gaga. Tapos, ang next ko nga balion, ang tiil mo nga undin. Kaso, hindi ganito masulbar ang bilat sing iloy. Ito may mga kaso pa sa mga cybercrime. May mga kaso pa sa Romaldo 3 counts, makaso ka sakon. You do not go to court with a dirty hand. Ambisyosa. Hanapin mo muna ang tatay mo, kagang tatay sang anak mo. Ipa-DNA mo muna para may mailagay ka rin sa birth certificate ng anak mong si Tonya. Hindi ka gani ka-istrot sa pamumuhay mo, makaso ka pa kay Bugres. Ganito na lang gawin natin, pagdating sa panahon, i-ready mo ang muka mo sa akin, babasagin ko yan. Hihiram ka ng muka sa mga aso, sa mga aspin bulldog. Yun. Kayo bala no, akala nyo maging close tayo. May sinyan ko da, Loy. Isa rin ka post na ninira kay BP Sara, di puta. Lahat nga mga bashers bilat sing iloy, isa-isa hunta talaga. Isa-isa hunta ginagabasher if I am practicing my right to speech and opinion. Those people also has the right to speech and opinion. Ang ginapansin ko lang, ang ubod sa mga papansin talaga, katulad ni Sakay Magno. Pero yung mga iba nga mga putyo-putyo, yun di puta, pati yan. Kukunan nyo sila sa karapatan nila. Gina-practice ko gani ang right ko dito, Mang Bugres. Hayaan nyo. Nga Mang Bugres din sila. Kapag ako mismo nakapansin, ako ang mabirada, I do not need your help. Ngay, padala nyo ko, Loy, pinadaloy, mother, hambal sang diputa nga mga sulsol. Ginapili ko ang binubugres ko kung worth ng aking time. Excuse me. Makaso, bilatsing iloy, sa puti yun, ta kaya pag nakita kita, hindi ta kapag binlans ang ginawa, huy gaga. Ikwanta ka, tawag na gani major physical injury, hindi lang slight. Dunuton, ta katudo-tudo, kahit maupo pa ko sa bilibid, mga 5 years, okay lang. So nagbalita ni ang mga iyodiputa nating gobyerno sa Pilipinas, na kuno may repatriation, walang ganon. Normal to sila. Normal nga mga Pilipino na pauwi talaga itong March 5. Na binigyan sila sang special flight na kahit medyo daw may may konting threat, hindi kami dito distress. We are not under fire or we are not under distress or we are not damsels in distress. Meron sa mga attempts pero ngayon 2 araw na nga matawhay. Kasi ang ginagawa sa gobyerno doon nandito sila bala mismo. Punta ka ba na dito, BBM? Punta ka dito, tapos libot-libot ka diyo, pa Dubai Mall ka, pa Mall of the Emirates ka. Magbangka-bangka ka dito sa aming Old Sock. Para makita mo kung totoo ba lang ang United Arab Emirates ay safe or hindi. Galay pa ko gani araw-araw. But what they're trying to insinuate, what they're trying to show to the public is bilating iloy Dolores. Dolores kami diribisan pa ang mga baring kag ang mga kwan. Ang mga Qatar hindi naman ganun ka-worse. Ang kawawa is ang Lebanon. Ang kawawa is ang Israel. Pero ang iba, ang Israel ang kag Lebanon kasi sila ang mga kapitbahay. Kapitbahay sila sang sang Iran. Kami malayo, kami kailangan ka pa mag-eroplano sa kanila kasi lang na bus. Or pwede sila mag-car. Bert, hello Bugres. I look forward to see you as our presidential spokesperson in year 2028. Wag na lang natin pangarapin yung kasi
Siyempre ako bastos, ako bunganga. Huwag natin ipahiya naman si President Sara na ako mag-spokesperson niya, maraming magagalit man na president ang mo man. Ang spokesperson mo niya si Bugres, maya-maya naman siya kapang bilat sing Iloy. Di mapahiya ang ating presidente. Huwag na lang, dito na lang ko sa side. Mang Bardagula na lang kuya. Mga wala pulos, mga patay gutom naman ang gusto mo itupik ko, ang mga ilaga na naman, mga si Duding ilaga ang gusto mo, Duding daga. Ikaw lang na topic sa iyang mga wala pulos. Itong mga naga-vlog-vlog din, nga mga nilampaso ko na matagal na panahon. Hanggang ngayon, mga aso pa rin kayo, Bilatsing Iloy. Nagaapin-apin sila doon kay maligno nga kaplog. Ikaw Bilatsing Iloy, mukhang tuluon ka, hanggang ngayon, chipipay ka pa rin nga bading. Plastik ko kuno kagkuan ipokrita huyuta. May putay kuya kag may matres. Hanggang ngayon nagagutok pa rin ang muka mo sa kamera. Hindi ka na naga-level up. Ang level mo ganun pa rin. Ipokrita ka no si Bugres. Ang pagiging ipokrita ko wala ka nang pakialam doon. Bunglon mo ang tulo mo beg. Nag-apin-apin sa kay Magno kung hindi ka Bilatsing Iloy alipungoy. 32 million ang DDS alipungoy. Yun ang nagmamahal sa akin nga nagamahal kay Inday Sara. Si Bugres naman ginaaway si Maligno. Hambal sang iyo di puta man nga isa ko man nga ginlampaso. Ano na ang napamatudan mo huy gago nga ugok? Para riya si sila tananing mga bading nga mga kaaway ko noon. Hanggang ngayon aso pa rin kayo ni Bugres. Umabot ako sa national level Bilatsing Iloy pambansang palarong pambansa nako. Maya-maya nandoon ako sa Dream Team, Papa-Olympics, nako. Kayo basura pa rin hanggang ngayon. Nagkampi-kampi ang mga Bilatsing Iloy nga mga parariyas, may mga common denominator ang mga iyo di puta. Lulid jables. Nakadepende lang silang lahat sa harapan ng Facebook katulad sang alpot nga si Dagol. Walang ginawa na sa kanyang buhay kundi mag-demand sang mag-message sa mga CEO ng mga sabon, CEO sa mga pampaganda, ma-message sa mga may-ari sa mga parlor, may-ari sa mga furniture, ikwan niya kano. Siya ang magkuan, ang tawag nito ang mag-endorse tapos nagadiman ang sapat nasa duration ng kanyang pag-endorse sa isang kumpanya, bayadan mo ang pagpunta niya sa bantayan, bayaran mo ang pagpunta sang alpot niya sa mga iba't ibang mga kwan, iba't ibang mga lugar. Ang akala sa iyo di puta, do si Sharon Cuneta sa bala. Tapos ito ngayon, naghanap siya ng kakampi. Lumapit sa kanya yung mga tao nga mga ginpanglapastangan ko, naging pasipalahan ko, gindunot-dunot ko, ginapag-iwanan ko na. Noon sa mga Bardagulan, 2023 pa na pang dunot-dunot ko. Hindi malang gani, Bilatsing Iloy nakaungo sa akin kahit isang linya. Gingrit na kamo ni BP Sara. Gingrit na kamo ni Baste. Gin-share na, ginpanawagan na kamo sang iba't ibang mga abogado kag mga big time vloggeres. Ang inyong mga trademark nga mga linya katulad sang Bilatsing Iloy ni Bugres ginagamit na sang mga direktor. Na-appreciate na kayo ngayon. Na-appreciate na kayo ngayon sa mga bungga nga mga celebrities. Hanggang ngayon, doon pa rin kayo kung saan tayo noon nagkita nga Bardagulan, Bilatsing Iloy, halagid, yun di puta nga, sakay Bilatsing Iloy sa fame ni Bugres. Kahit anong gawin mo, ang Bilatsing Iloy ka, baboy ka pa rin nga dugyot. Ang pinagkaiba natin kasi matalino, gid kuya, you do not have the wit, the humor, the talent, the skills, and most especially my convincing power and my charm towards the people and the audience that I can actually keep. Being famous and to be viral or trend in social media is one thing. To maintain that kind of status quo and to maintain people that would always support you no matter what is another thing. Umulan, uminit, may panty man o wala, si Bugres, steady diriya ang milyones nga nagapalo sa akin. Ilang beses yung naging report gani di putang iba't iba ko nga mga page, andito pa rin ako, strong and mighty. Pero minimension nila ang pangalan ko para ang mga tao makita kung sino ang nag-mention, i-disabled ko nga na paano ni mag-disabled man.
i-disable ko ang mention para hindi ko ma-mention sa mga bilatsing Iloy, hindi magkuha ng algorithm sa kanila, dulaon ko ni ang mention. Kumikita na kamugani bilatsing Iloy sa mga video ko. Tapos ang kakapal sang muka nyo, para i-criticize ko, I have proven myself again and again. Kanal pa rin kayo, mga sa bagay, birds with the same feathers flock together. You belong, git naman talaga kay Alpot. Tapos hindi man gago-gago man nga si Trillanes, man numero 1, man ka-adiktos man no. Ang 18 Marines, sabi sang gunggong ulul, nga nagsiwalat sang kanilang testament, sang kanilang statement tungkol sa mga bagahe, tungkol sa mga maleta nga bilyones ang laman, ang nasa likod daw si Duterte, bilatsing Iloy. This is not just an insult to us Filipinos, but this is an insult to our intelligence. Security detail, di putas ang imo ka-burst nga kumpare mo nga si Saldico. Ining 18 ex-marines niyo di puta, tapos si Duterte ang sa likod. Paano? Paano sila nagchika-chika sa mga Duterte? Kaya padakop yun na gani, kidnap yun ng si Digong? How in the hell did you come up with this stupidity? Tapos ilang beses kang tinanong, nakipag-usap ka pa sa taga-ICC, sabi sa'yo, Trililing, na ang mga tao nagsabi sa akin, 4 daw ang iyong itlog na mga maliliit, meron kang bouquet of eggs. Kaya pala, galit ka sa buhay mo kasi maliban na sa ang titi mo ganito kalaki, 1-inch Trillanes. Ang mga babae nga ginapambili mo noon, ako yan, hindi ko gagawa-gawa istorya. Nagsabi lang ni sila sa akin sa message, ganito daw kalaki ang titi mo. Kaya daw palagi kagalit ang bilatsing Iloy mo, do hindi kaya kagi tsupa. Ganito kalaking titi mo, tapos 4 daw nga maliliit ang iyong itlog. Kaya daw parang ano ka daw, babading ka, patula ka sa babae, patula ka kay Sara, patula ka sa mga matatanda, ambot nga nag-amuni ang ugali sa bilatsing Iloy, molested ka, Trillanes. Sino ang nag-Boulevard of the Broken Dream sa'yo nung bata ka pa, tatay mo? 4 daw ang itlog mo, sinungaling ka numero 1, bilatsing Iloy, paulit-ulit nagre-retract sa kanyang statement. Security detail, yun di putas ang kapraternity mo nga si Saldico, ang 18 Marines, tapos ngayon na nasa likod nito sa kanilang statement si Duterte. Ano naman? Hindi lang niya bilatsing Iloy kabubuan, di puta, inadik na niya. Sobra naman niya ka mga adiktos nga mga statement, Trilileng. Ang sabi sang psychiatrist mo, araw-araw mag-injection ka sa prusak. Wala ka ka-inject ka. Ilang bisis ka na sinabihan sang psychiatrist mo, Trilileng. Dahil nga may sakit ka sa titi mo, ganito lang kalaki, 2 inches lang. Nadidepress ka araw-araw. So, dapat araw-araw kag-injection prusak. Pati di mo sinusunod. And then, you vent your frustration on us Filipino people. You fucking point fingers on people that are fucking innocents. You are so quiet about the alleged maletas with billions. You do not investigate. This is something very crucial. This is heinous. Smoking gun if you are indeed not colluding with these people, if you do not sleep on the same bed. Itong kay Saldi in everything, imbestigaron nyo ni isa-isa, himay-himayin nyo. Katulad sa paghimay-himay nyo sang 120 million ni Sara, na kung tutuusin may little bird nga nagsabi sa akin, insider guys. Ako na lang ang magsabi sa inyo, ang 120 million was used para malaman ang mga terorista, ang bilatsing Iloy nga mga NPA nga nagapang-recruit sa ating mga kabataan. Mga kabataan naton sa San Beda, sa UP, sa mga kundiin-diin nga mga state university, ginadala nila sa bukid. Doon yan ginspend sang Department of Education. Na ang mga bata ngayon, ginahiluan nila ang isip. They poison the minds of our students to be radicals and idealistic people. To go against the fucking government. Ito ang rason kung bakit hindi nila masabi kung saan si 125 million. And don't you see it? For the last 3 consecutive years, si Sara ang pinaka-perfect 100% ang kanyang kuha. Pinating Iloy Trililing, wag mo bala i-absent ang ginapainom sa iyong gamot. Ang ginapa-injection sa iyo, i-injection mo gago.
Marami ka namang ninakaw, di ba? So pumunta ka sa China, meron daw doon ka pang enlarge ang tarugo. Yun ang mga sabi sa akin sa mga kaibigan ko nga mga Tivoli Bar. Nung nagpapalit na sila sa kanilang mga mga organs, meron daw doon additional 5 inches para wag ka nang mag-aburido. Palagi ka kasing aburido eh. Tapos kung ano-ano mga salita, grabe sa mag-insulto sa mga pa-insultuhin sila sa intelligence of the Filipino people. Dula ka tayo, bilatsing iloy, mga mal-edukada. Mga illiterate, ilang beses ka tinanong, were you involved in investigating the so-called case of Rodrigo Duterte? You denied it to a T. At face value. Sabi mo wala talaga kayong involvement, you even wrote it. The administration of BBM wrote to Sara na wala kayo sa partisipasyon. Tapos ngayon, sabi niya, in general, yuta. When you lie, you have to make sure that you have a contingency plan. And you know how to play with words. Yan ang kulang sa inyo eh. Dapat training kayo kay Bugres kasi that is my forte.